Hello, hello, hello. Kumusta? Mayang adlaw ka na tanan mga kaigsuonan ng mga kasampiak. Here we go again, buhay American Duterte loyalist mag-ingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong may magabasig kami sa pagtindog. So time check, it is now 9:54 in the evening, 23rd of November 2024, Saturday na po dito sa Brooklyn, New York as of this recording mga kasampiak. So anyway, sana nasa mabuting kalagayan kayo at ang iyong buong pamilya. Yan yung pinaka talaga best asset natin. Ganun lang talaga. So before anything else na magsampiak man lang kayo ng munti kong channel mga kasampiak. At as always, ito yung sasabihin ko na mabuhay po tayong lahat. Ang lahat ng inspirasyon natin sa buhay na ito. Ito lang namang natin. Ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ganun. Yung mga mahal natin sa buhay. Yun lang yung nagbibigay ng lakas natin sa pang-araw-araw na laban sa buhay na ito. So anyway, ano ba pwede natin pag-uusapan? So alam naman natin yung mga nangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas kasi mag 2025 na, midterm election na. Kung kaya double time, triple time, quadruple time, itong mga ginagawang demolition job para maipin down itong mga Duterte. Diba? Yan yung totoo. So anyway, itong papainit sa tainga ko. Kung sa Bisaya pa nagpabagting sa kong dunggan. Ito lang namang post, mga pinagsasabi nitong kapalmoks na attention seeker. Walang iba kundi si Harty, si Chismoso Escudero. So Chismoso Escudero, wag kami. Hindi namin needed yung unsolicited advice mo. Kung baga, uunahin mo lang muna yung pagpapaganda ng kilay mo. Kung kilan lang naman, nag-lips to lips kayo ng amo mong si Tarsier na si Liza Tanas, so ayusin mo na lang muna yung pagbibigay ng baso mo, yung pagwiwiter mo, yan yung tupagin mo. Huwag kang magiging attention seeker, gago ka, kupal ka rin. Sabi mo pa na dapat compose lang si Inday Sara, dapat kalma lang, ganun. Huy, at sabi mo pa, nag-comment ka pa, sabi mo na, kailangan na talaga na mag-seek ng help si Inday Sara. Uy, gago. Hindi sira ulo, walang sira sa utak yung Inday Sara namin, yung VP President namin. Magaling yung Vice President namin. Matino yung Vice President namin. Hindi katulad ng presidente nyo. May pasabi-sabi ka pa na dapat na discharge in service. Sa mga pinagsasabi mo, mas lalo nyo lang ginagalit itong mga supporters ng mga Duterte. Yun yung totoo. Dahil ikaw lang naman Chis Escudero kasi bulag-bulagan ka, bulag ka kasi bangag ka na rin. Kasi may kasabihan nga tayo sa lawikaan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung hindi mo talaga nakikita yung mga katarantaduhan ng mga amo mo, Kiso Chismoso Escudero Kuniho ka, edi may mali na sa'yo. Tama kami na may tama ka na. Kasi mahilig ka lang naman maglaro ng salita, ito talagang nababagay sa'yo. So kung may tama ka na, it means tinamaan ka na rin ng hindi tamang ginagawa ng mga bangag mong amo. Totoo ba, Jesus Escudero? So itutuloy mo lang yung mga pinagagawa mong katangahan ninyo kasi mahilig naman kayong nagtatama sa kasamaan kasi sama-sama na kayo. So wag mo kaming paglulukuyan ng about butas na batas niyo. Kasi dahil lang naman sa mismo hindi sumusunod sa tamang batas, kayo lang naman yan. Kasi batas nyo, butas yun talaga. Kayo yung bumubutas sa tamang batas. Kasi nakasalamin kayo. Butas yung mga salamin nyo. Katulad mo, Chismoso Escudero. So, hindi nyo talaga nakikita yung tama. Kaya nga, ginawang clown ni Tatay Digong yang sa lower house, yung sangay nyo na, body dyan. Kasi nasa Senate kayo, nasa upper house kayo. Yung sa lower house, yung sa lower chamber, ginawang mga clowns ni Tatay Digong nung pumunta siya sa House of Representatives, yung sa hearing about drug war sa panahon niya. So yung mga pinagagawa nilang mga kahalayan sa imbes na magpapatupad ng tamang batas so ang ginagawa lang naman ng lower house ay hindi objective hindi sila objective sa mga investigasyon nila. Nakita naman natin talaga yan at lalo nating nakikita hanggang ngayon. So kasi tingnan nyo yung investigasyon dito lang sa About Garma na nakarma na
klarong may ginagawa talaga or may ginawa talaga si Garma na corruption, ganun. Yung paggastos niya ng mga pira, ganun. So ang dami talaga yung mga pinaggastosan na hindi karapat-dapat diyan sa PCSO. So klaro na involved talaga si, for my own lang ito, sa akin lang ito. Sa manangyari kay Barayoga, my own opinion, sa tingin ko involved talaga si Garma. Lalong-lalo na yung mga gastos niya, yung papunta sa sa Amerika na 13 times sa isang taon, ganun. So saan niya kukunin yung pira na yon? Si Tatay Digong nga sabi niya kahit papunta lang kahit sa Maynila lang magastos yun. Lalong-lalo na yung papunta ka sa Amerika every month, ganun. Sa custom nga pag every 3 months papasok ka dito sa US, tingnan ka na, i-check ka na doon nila. So yan makikita mo talaga na may may magic na diyan may mali na. Yan yung talaga. Pero alam naman natin yung investigasyon nila hindi objective. So walang patutunguhan kasi gusto lang talaga nila yung mga Duterte. So itong si Garma wala. Kaya nga hinayaan na kahit paso na yung visa, hinayaan niya sila siguro mismo punta sa US. Kasi sino ba naman kahit doon sa embassy ka na. Ma-stop ka na doon. Pinipigilan ka na nila kasi paso na yung visa mo. So ngayon, para siguro malihis yung para hindi si Garma mapapunta doon sa investigasyon sa Senado kasi baka mahalukat pa yung script nila So at least sa US, ma-hold ng mga ilang buwan, at least minimum yata ng 6 months, ganun. So pag ma-hold si Garma, at least hindi na tuloy-tuloy pa yung nila, mga script nila So ngayon, kita mo naman yung mga pinagagawa ngayon. So kaya nga naging clown itong mga sa lower house kasi sa kanilang mga pinagagawang katarantaduhan kasi instead na sila for legislation magbalangkas sila ng tamang batas ang ginagawa nila kasi sila congressional inquiry. So sila magbalangkas, hindi sila for mag-execute ng batas, pero ang ginagawa nila ipini-persecute nila itong mga resource persons nila. So persecution instead of legislation. At sila na rin gustong mag-execute ng batas, mag-prosecute. Kung kaya di ba makikita natin na inuunahan nila kahit itong sa COA. Gusto na sila na mag-imbestiga. Kung kaya lang naman kinukontempt nila itong si Attorney Lopez dahil sa nag-request si Attorney Lopez doon sa COA na wag mo yung pangunahan yung pinagagawa nyo kasi kayo, separate body kayo, walang jurisdiction itong Congress sa inyo. Kung baga wag kayong talaga na sunod-sunuran lang kayo sa Kongreso kasi mali yung ginagawa nila. Doon yung totoo, wala silang jurisdiction sa inyo. Kaya nga confidential funds, walang makakaalam, kayo lang yan, ganun. Ngayon kinontempt ng convicted na abuser, kidnapper na rebelde na si Castro, itong si Atty. Lopez dahil sa undue interference or disruption sa gusto nila. Sila nga mismo undue interference yung ginawa nila kasi separate body sila nila yung kuha. Ngayon kinukontempt nyo na yung siguro plano ninyo na ganun yung gagawin ninyo kasi yung 6 months yung palugit ng kuha kay Inday Sara, kinukontempt nyo na yung nilagay nyo na sa kulungan halos lahat ng mga kasamaan ni Inday Sara, yung mga Yusek, mga ganun para hindi siya makapag-provide yan paano makakapag-provide ng tamang yung receipt na kinakailanganin inubos nyo na yung mga tawan ni Inday Sara. Katarantaduhan talaga yung mga pinaggawa nyo. Yan talaga yung totoo, di ba? Kasi kayo, as I said, na for kayo, mag-legislate kayo, magbalangkas ng batas, kasi congressional inquiry yung nyo, pero yung trabaho nyo, pero ang ginagawa nyo, katulad ng mga tanungan ni Brusaso, yung mga Castro, yes or no. Gusto nyo yata na true or false, multiple choice, balik kayo sa sineskwela. Hindi naman kayo yung tamang binyo, hindi kayo yung proper binyo, hindi kayo husgado. Kaya nga binutata kayo ni Tatay Digong. Sabi pa nga ni Castro, hindi siya nagpapatawa. Sa pinagagawa nyo, naging katatawa-tawa talaga kayo. Nagiging clown kayo. Yan yung tama. So, dapat yung mga in line of questioning nyo, dapat open-ended questions. Yan yung tanungan talaga.
open-ended para makapag-react itong mga resource persons at makapag-explain. Di ba? Ganun yun. Kasi para balangkas kayo ng batas, ganun. Hindi tulad na yes o no, putik, tapos contempt. Kalokohan talaga. So anyway mga kasampiak, lang, yung pinaka-main issue ko dito, yung si Jesus Escudero na ngayon, nagpabida-bida. Walang hiya talaga itong waiter na ito. Kaya ka dapat talaga maiiwan ni Hart kasi may problema na tayo dyan sa mga pinagagawa mo eh. Hindi lang tayo magsasabi ng kasi baka pa tayo sa gender equality. Basta makasapiak tayo, lagi lang tayong magmasid-masid. Lagi tayong magdarasal sa puong may kapal. Kasi ang lahat ng mga pagsubok na tinatamasa ngayon, ginagawa nila sa ni Inday Sara, dapat talaga bigyan natin siya ng lakas ng loob. Ang mga Duterte ganun. Kasi sila ay kumukuha ng lakas loob sa atin. Yung inspirasyon nila, tayo din mga Pilipino na gusto natin ng kasaganaan na maging maunlad itong bayan natin. Kung kaya sila din para mamanatili at mas lalo pang matatag at matibay sa laban na kasi sila lang yung tao na nakikita natin na naglilingkod ng tapat nung una pa nung naging presidente yung tatay niya. Kung kaya very standard talaga si Tatay Digong, over at achiever talaga. Kung kaya yun ang nakikita din natin sa anak niya na si Inday Sara, na siya yung magpatuloy. Kasi yung unit team na dapat continuity sa kay Tatay Digong wala na. Pati nga yung railroad project diyan sa Mindanao wala na. Wala nang pera, tinigil na nila. Yan yung dapat sana na pinagtuunan ng Marcos administration na continuity para patuloy itong para uunlad itong bansa natin, pero wala. Yung inuuna nila, yung bulsa lang nila kasi magpinsan sila na bangag, magpinsan na kurakot, pinsan niya si Tambaloslos, kundi maglustay lang, magluslos lang ng pira sa kaban ng bayan, ibigay pang ayuda instead of band-aid solution. Dapat kailangan long term solusyon, bigyan ng trabaho ang mga tao. Ito puro ginawang tamad, ayuda lang. Kung baga panandalian lang yan yung sinasabi ko na systemic lang talaga. Gusto nila na lagi tayong mahirap para lagi tayong parang aso lang nakatunganga at bigyan lang tayo ng ganun, para sunod-sunuran tayo. Ayaw nila na aangat yung buhay natin kasi susuwayin na natin sila pag sa mga pinaggawa nila eh. So gusto lang nila kahit labag sa kaluban natin, okay lang, sunod lang tayo kasi mahirap tayo. Kasi sa tingin nila patay gutom tayo. Kung kaya, ito lang masasabi ko, putanginan yung mga patay gutom sa kapangyarihan. Dapat na talaga kayong alisin kasi wala kayong pinagagawang tama. Kasi may tama na kayo. Yung mga bangag, pag yan yung iluluklok niyo sa pwesto, wala yung gagawing tama, kundi lang ulustayin ang bira para sa pansariling interest, vested interest, at wala silang pakialam sa sambayan ng Pilipino kahit maghihirap tayo. Kung kaya't madali na tayong abusuhin, madali na sakupin ng ibang bansa kasi habang nagpapalakas ang taga-ibang bansa, tayo naman, yung kaba natin ng bayan, binubutasan ng mga mambubutas na taga-balangkas, taga-gawa ng batas. Yan. So anyway mga kasampiak, masakit lang isipin na kahit ako din nasa ibang bansa, masakit sa akin yung nakita si Inday Sara. Yung kahapon nga wala akong tulog, 2.5 hours lang kasi yung nakita ko talaga si Inday Sara nung sinarahan ng pituan nung kupal na matandang pulis na ang papangit ng mukha, ang papangit ng ugali pa, na nagpapasikat sa general problem na sa gilid niya. Kung baga wag yung loyalty niyo ay sa bayan ng Pilipino. Kasi yun yung mga taxpayers na nagbabayad ng sweldo nyo, hindi sa mga politiko. Kaya kung kaya't nasaktan talaga nung nakita ko si Inday Sara na sinarahan. Putik, grabe talaga. Sinarahan. Kung ang vice presidente na nagtatrabaho ng tama ay binalahura niyo, ini-small, how much more kaming mga mahihirap, tayong mga lower and middle class. Ano na lang, di ba? Kung kayang-kaya, kinaya lang nila yung vice president na sikan sa mataas na posisyon ng Pilipinas na binubuto lang naman ng 32 million Pilipino. Ganyanin nyo lang. Hindi na ito tama. Kung kaya mag-speak up tayo. Godspeed mga kasampiak. Maraming salamat.